Yun, hindi pa putok ang rap dito sa Pilipinas noon. So, ang ginagawa ng mga kabataan na tulad namin noon sa music industry noon, yun nga, magpa-party muna, breakdance, napipigilan naman agad eh. Hindi umabot sa talagang bugbugan eh. Pero may na-experience kami na ang naging pustahan, chick. Walang Diyos, na ipanalo namin yon, naiuwi namin doon sa tambayan namin. Pag meron kang nakursunadahan chick sa party, kailangan masapot ko to. Para kasaputan mo, para mauwi mo. Parang gano'n ang term dati. So, kumanta ako ng kantang sapot nun. Pero ang sa akin lang, magpakatotoo at magpakatotoo tayo, be real. Kung gagawa man kayo ng music nyo, na sasabihin nyo, marami kayong pera, marami kayong babae, hindi naman totoo sa buhay, wag na. Kung wala kang dating, tapos ang pati mo sobra, itong dapat gawin bago ka pa magangas. Bumili ka muna, man. Huwag mo talagang pumorma. Yo, what's up mga ka-street? Ako nga pala si Nats, aka Nardong Bagsik. At nandito nga pala kami ngayon sa A. Bonifacio, Marikina. At syempre, kasama ko si... Righteous 117 Mobsters. Kasama namin ngayon yung mga legends ng Marikina. Isa-isa natin kilalanin itong mga to. Tao po! Yan o! Yo, brother! Musta? Yan o, musta, brother? Joe Hassel, Crispin, Andy. Yan o! Domon, balita. Yan o. Sa Lordman Leathercraft. Kamusta, brother? Yo, The Outsider, syempre, Andres Tagalabas, Dasilakan Collective, Third World Chispa, Third World Clothing. Ito ang storya ng buhay. Bibilis, pahabaan, pasikatan, paputian, payabangan, palakasan, paangasan, papugian, So yun, nag-start tong pagkahilig ko sa music na to way back 1993. So medyo may katandaan na rin. Dati akong breakdancer. Lumalaban kami ng breakdancer kasi may grupo ako, kung tawagin 8 balls, baliwalo kami. Madalas kaming lumalaban ng breakdance dati sa Ali Mall, sa Skate Town. And then one time sa isang party, nakalaban pa namin sila Jay Masta doon. Pero hindi naman ako kilala personal. Pero kasi battle yan, hindi mo kilala kung sino yung mga kalaban mo. So yun, tuloy-tuloy lang, nagtuloy-tuloy, nag-breakdance ako. Nung lumabas ang kanta ng Master Plan, kasi nagkaroon na ng mga breakdancer dati. So yun, parang sa amin sa street namin kasi maraming nakatambay dyan. So nag-try kaming gayahin yung mga ginagawa. So yun, nakahiligan naman namin na. Hanggang sa naging grupo kami. Nagkaroon kami ng isang grupong breakdancer, 8 balls kung tawagin yun. Before nun, Atomic Master pala muna. Tapos party-party. Dati may party-party pa eh, mga street party. May mga harang na palapa ng nyog, ganun. Mag-e-entrance ka ng 25 pesos, pero kang juice, tsaka sandwich, party-party na, koryo-koryo, gano'n. Tapos breakdance. Usong-uso dati yun, yung mga... Gano'n ang hip-hop dati. Wala pang rap nun eh. Puro sayo, party-party, koryo-koryo, breakdance ang dati. So yun. Hindi pa putok ang rap dito sa Pilipinas noon. So, ang ginagawa ng mga kabataan na tulad namin noon sa music industry noon, yun nga, magpa-party muna, breakdance. Tapos ang mga rap pa noon, mga foreign pa, hindi pa uso yung mga local rapper, mga Pinoy rapper noon. Yun, di ba yung mga songs dati noon, mga Top the Battle, Informer, mga ganon. Yung mga basta old school na mga Rex and Effects, yan, mga Di ako napasok sa mga big stage, pero more on street battle kami. Na-experience ko pa nga doon after namin mag-party dito sa MISC sa Masat. Sobrang dami namin mga grupo. Nag-breakdance kami sa gitna ng stoplight. Inikutan namin yung stoplight. Wala kaming pakialam sa mga sasakyan noon.
Yun, doon kami nag-battle noon. Hindi pa ganun kahigpit kasi ang Marikina that time eh. So, wala kaming pakialam noon. Ikot kami, may dala kami linoleum, may dala kaming boombox na pinili lang doon. Tapos yun, doon na kami nag-breakdance, laban-laban. Wala naman kayo na-experience na kaguluhan, gano'n. Na meron naman yung parang nagkakaangasan pero kasi napipigilan naman agad eh. Hindi umabot sa talagang bugbugan eh. Pero may na-experience kami na ang naging pustahan, chick. Yun, no. So, yun. Awan ng Diyos, na ipanalo namin yun, naiuwi namin doon sa tambayan namin. Yun, naging tropa na rin namin yung chick na yun. Parang ganun. Tapos, yun, ganun lang buhay. Tapos, luto, kain, inom. Siguro 17 years old ako doon, 18 years old, parang ganun. Yung pagpasok mo na pagkahilig mo naman sa rap music. Ayun, sila Dave, sila Basilio, tsaka sila Crispin. Yan, mga kababata ko sila, isang lugar lang kami halos. May gang sila, OPG. Ako may gang din ako noon, TDP. So, sabay kaming magkakakilala na kami, sabay kaming nahilig dun sa mga ganggang na yon. Na-impluwensyahan ako ng rap noon, yung first time kong mag-rap noon sa Langaya, somewhere in Antipolo, Langaya. Hindi pa talaga putok ang rap noon. May kinanta ko na ng title noon, Sapot. Parang sapot kasi ang tawag dati pag meron kang nakursanadahan chick sa party, kailangan masapot ko to. Para, sasaputan mo para mauwi mo. Parang gano'n ang term dati. So, kumanta ako ng kantang sapot noon. Siguro, naguluhan yung mga tao doon. Anong ginagawa rap? Uso ko dati kasi breakdance lang eh. Tapos nag-rap na. So, yun. Pag uwi namin, kinursunada kami. Pinugbog kami noon. Inano kami sa jeep noon. May nadamay pa nga ibang pasahero noon. Ayun, yung mga ganun, mga dati. Influence, doon na nag-start. Kaya lang natigil na ako sa pagra-rap noon. Natigil din ako dahil high school, long hair ako noon eh. May experience ako sa pagiging breakdancer. So, para hindi ako makuukaan ng buhok, pumasok ako ng cultural dancer doon. Sa school, sa Marikina High School. Nag-dancer ako doon. So, nagkaroon ako ng grupo doon, bumabattle kami sa iba't ibang lugar, pati sa inter-school. Tapos may part doon na ako yung magbe-breakdance. Parang gano'n, yung mga nangyayari doon dati. Tapos yun nga, tapos nung natapos na ako mag-high school, nag-college na ako, yun, nagbalik ako doon sa pag-rap na. Parang tuloy-tuloy lang naman. Yun, gumawa ako ng mga kanta ulit. Sarap yun. Kasi during that time, nagtayo na kami ng clothing line noon, which is yung Third World Clothing ka, way back 2010. Ayun, sinabayan ko na yun. Naggawa na ako ng kanta noon na official na i-record talaga sa studio. Kasi nung in-record ko dati unang kanta ko, yung Sapot hindi ko na-record yun, pero yung Smoking Herbal We Never Use a Chemical, ni-record lang namin yun sa karaoke, 2 tape deck, tapos cassette tape, i-record mo sabay. Tapos bawal ka magkamali kasi babalik ka na naman sa una. Tapos ang pinaka parang, lang namin parang, di ba tawag doon sa gano'n ng sa recording? Bimpo lang gamit namin noon. Filter. Yun sa amin, bimpo lang. Tapos pag nagkamali ka, rewind ulit. Ano muli ng lapis o kaya kung ano man, ballpen, para may isasabay ulit naman ko. Yun yung kauna-unahang kong na-record na kanta sa tape na nandun pa hanggang ngayon sa bahay. Kaya lang, hindi na siya quality. English Tagalog yun. Tapos, impluwensya ng Cypress Hill tsaka ng Wu-Tang Clan yung mga lyrics na ginawa ko. Dito kasi sa Marikina, dahil nga tuloy-tuloy yung ginagawa namin, kami dalawa ni Crispin, yan, si Tito Crispin, lagi kami nagpapa-event dito. Kami yung, di ko alam kung anong itatawag sa amin. Basta kami lagi yung nagpapa-event. Kami yung gumagawa ng eksena rito, gumagawa ng movement sa Marikina. Hanggang sa parang nakikilala na rin yung mga ginagawa namin. Nag-i-invite na rin kami ng iba't ibang artist. Doon na, nagkakaroon na kami ng connection sa bawat kampo, sa bawat ibang lugar. Kasi dito sa East, wala naman masyado eh. Kasi Marikina is East, di ba? Kadalasan South, Norte, doon, lalo na sa South, maraming magagaling dyan. So dito sa East, ang pride lang naman dito dati talaga, Crazy as Pinoy, sila Crispin, si Basilio, si Sisa, sila Badang, sila Dobo, yan yung mga pero ang pinakaputok talaga dati sila Crazy as Pinoy, sila Crispin doon. So yun. Ang tatak ng aking shirt, aking hoodie, aking pants. So yun, kami naman may tropang may bar,
CQB dati. Doon, madalas kami magpa-event doon. May dumadayo pa kang mga Japanese artists, magpapa-event dito. Kami ni Crispin ang mag-aasikaso. Actually, ano ni Crispin yun eh? Connection ni Crispin yun. Tapos nagtutulungan na lang kaming mag-asikaso ng event na yun. Hanggang sa ako, minsan nagpapa-event na rin ako sa sarili ko. Kasi nagkaroon ako ng sarili ko ng bar noon, Third World Chill Spot. Yun, marami rin naganap doon. EDP, RTP, sila Ron Henley. Ayan, si Looney hindi pa nakapag-perform sa Third World Chill Spot doon. Pero marami na nakapag-perform sa Third World Chill Spot doon. Urban Flow, Death Threat, Legit Misfits. Tapos yan, Christian Spinoy, sila J Skills, sila paring J Skills, si paring Mike Cosa, Mike Sweep, God's Will. Yan sila Joe Hassel. Marami. Sari-saring artist yung pumasok sa Third World noon. Pero ang pinaka malakas na event na nagawa ko is yung Mastaplan. Kumbaga, Mastaplan yung pinaka-highlight sa event ng mga nagawa ko. Kasi kinontak ako nung tropa. Andy, ang Mastaplan may tour every city. So yun, kinontak ako. So yun, inayos ko, ginather ko. First concert nila rito yun. Tapos kami rin nila Crispin na magkakasama nun. Doon sa Third World Chill Spot namin ginawa yun. Sa bar ko yun, dito rin, somewhere in Marikina, sa Tulay. Yun, lumakas yung lugar na yun. Kumbaga parang ang daming artist talaga na nagpupunta ron. Pati sila Ma'am Jug ng For Is Play ba? Oh, yun. Doon din ginanap yung Mariam Brutal. Pati Chico Science nga, nag-perform na rin mga banda eh. Kumbaga, Pile Driver. Sari-sari kasi ang Third World Chill Spot doon, lahat ng genre pwede. Pero bahay hip-hop siya, bahay hip-hopan siya. Pero lahat ng genre pwede. So, nakapag-perform ang Chico Science, nakapag-perform ang Pile Driver doon, Genital Grinder, ayan, mga nag-perform na ron. Pero more on hip-hopan talaga yung lugar. Ayun, dahil sa pagmamahal ko doon sa ginagawa ko, sa music, dahil nga lahat ng nasa paligid ko, mga tropa ko, mga musician yan. So, maano ka rin eh. Matcha-challenge ka rin, kung kaya mo naman gawin mo. So yun, gumawa ako ng kanta, mga collaborations, gano'n. Hanggang sa dumating yung isang araw na kinuha na ako as vocalista ng banda. So yun, yung Cinco Manila. Unang banda ko, so Cinco Manila. Ang miyembro noon, ay miyembro rin ng Liga ng Indios Bravos. Na dating banda ni Jonan Aguilar, ni Earl Aquino, ni Eboy Duarte, yan, kumbaga, mga kilalang banda din. Tapos yun, si Earl Aquino naman kasi, kagrupo niya dati si Med Messiah, DJ Med. DJ Med. Ang pangalan nila dati, Tukarsinati. Yun, Tukarsinati dati yung pangalan nila. Tapos yun, influence din ng tropas. Kinuha ko nila as frontman ng banda sa ibang flavor naman ng music. Kasi ang Liga ng Indios Bravos kasi more on patriotic sila, more on ethnic, na hip-hop. So, nag-experiment kami ng panibagong fusion ng music. So, hip-hop, naman siya, hip-hop band siya na medyo may pagka-darut sa dating. Parang yun, yung impluwensya ng ibang bansa rin, parang pinagalo-halo. So, naging Cinco Manila yon. Then, after nun, tugtog kami kahit saan, gano'n. May mga videos kami doon. Tapos, naglaylo yung mga miyembro. So, bumuo kami ng panibagong banda. Yun ang Dasilangan Collective. Which is yung Dasilangan Collective, dating production yon, ginawa naming production name ng banda namin. Dasilangan Collective. So, yun, medyo naging maganda doon. Nakapaglabas na kami ng kanta sa Spotify, 2 kanta na Dasilangan Collective, ang title Sausaw, tsaka Sindihan ng Solo. Tapos may ongoing kami mga bagong music na ginagawa na ilalagay sa isang album. Balak namin ilagay sa plaka para classic. Kasi siya hanggang ngayon, aktibo yan. Yes, actually, naiimbitahan na rin kami Sambales, iba't ibang lugar. Event sa ibang lugar. Tapos every year-end concert ng Marikina, na-invite kami kasama sila Crispin, sila Basilio. So yun, ongoing yung music ko sa banda na ako. Pero paminsan nag-perform po as soloist pagka hindi available yung banda, parang gano'n. So yun, time management lang naman. Time management. Kumbaga,
mahal mo na yung ginagawa mo, at the same time, gumagawa ka pa ng music. Tapos yung negosyo mo, pasok pa rin doon sa music. Di ba? Pag nagpa-event ako sa Third World Chill Spot noon, hip-hopan, banda, so mahal mo yung ginagawa mo. Kaya, hindi siya mahirap, hindi ganun kahirap yung transition na nangyari kasi halos magkadikit lang siya. Pagyayamanin mo na lang, parang ganun. Yun, yung banda ko, Dasilangan Collective, yung banda ko ngayon, kakalabas lang namin ng 2 kanta namin sa Spotify. Then, ongoing ngayon yung music video ng 2 kanta nilabas namin. So, inaayos lang. Pero check nyo na lang muna Spotify, Sausaw, tsaka Sindihan ng Solo. Kakaibang music yun. Magugulat kayo kasi iba yung tugtugan nun. Rock na may kasamang rap din na kakaiba yung tunog. Tapos DJ Jan Musa rin ang DJ namin doon. So yun, tapos music video namin inaayos na. Tapos may lalabas din kami mga bagong kanta na kakaiba sa pandinig nyo lahat. Sa isang track, sasama namin si Crispin. Mayroon siyang isang track na kasama si Crispin. Tapos doon sa isang track na ginawa yung Balat Kayo, kasama si Domon, tsaka si Daigo, yung isa sa pinaka-solid din na hip-hop artist sa Marikina. So, na-i-record na yon, isisipra na lang ng banda, tapos i-record ulit. Kasi ang banda kasi kailangan mo munang magawan ng flow, tapos saka i-record. Medyo mabusisi pag banda kasi. So, yun. Pero mas okay din pag mag-perform kang banda, mas masarap. Music video ongoing na, tapos may lalabas ulit ko sa Spotify, 2 kanta ulit. Abangan nyo lang. Basilio TV, malapit na yun. This week, start na namin. Podcasting yon. Mag-i-invite kami ng mga guests. Kami 2 ni Crispin ang host doon. Ni Basilio ang host doon. Siyempre, kasama pa rin namin ang Lordman Leathercraft. Kasama ka, tandem natin yan lagi. Lagi nakasuporta yan. Tapos siyempre, ang Basilio Clothing, ito, nasa likod natin. Suot ko rin, Basilio Cap. Yan, available yan. Yung Third World Clothing ko, hindi ko pa mailabas kasi wala pa tayong oras para doon. Pero, siyempre, AO Sound System, nagpaparenta kasi ako ng sound system, lalo sa mga event. Sound system, banda, singers, kung ano yung kailangan nyo, catering, meron ako nun. Yun lang pinapatakbo ngayon. Tapos, yan, abangan nyo lang yung mga episode na ilalabas namin ni Basilio para doon sa Basilio TV sa podcasting. Yan. Yun, payo ko sa mga bago ngayon, maraming magaling. Sobrang dahing magaling. Dito sa Marikina, dahing magaling eh. Pero ang sa akin lang, magpakatotoo tayo, be real. Kung gagawa man kayo ng music nyo, na sasabihin nyo, marami kayong pera, marami kayong babae, marami kayong, may pa, pero hindi mo naman ginagawa, hindi naman totoo sa buhay, wag na. Sabihin mo na lang yung totoo nangyayari sa buhay mo. Wag ka na mag-music video ka dahil hawak na pera, pero hindi naman sa'yo. Parang hindi siya goods eh. Magpakatotoo ka na lang. Yun yung pinaka-the best. Diba? Magpakatotoo ka na lang. Kasi at the end of the day, parang niloloko mo na lang yung sarili mo. Parang ganon. Yun, madadamay pa yung iba. So, magpakatotoo ka na lang kung ano yung music mo, kung ano yung nararamdaman mo, yun. Kung wala kang nararamdaman na marami kang pera, so be it. Sabihin mo wala kang pera, pero mahal mo yung music mo. Ganun lang, kasimple. So once again, Andy Outsider nga pala, Andres talagang tagalabas ng Dasilangan Collective. Nandito kami sa Lordman Leathercraft Shop at syempre salamat sa Street TV Official sa pag-invite sa amin, sa pag-interview sa akin. Yes, sir. Kita-kits. Sino yun? Sinasabi mo? Marami, sir. Ang dami nun.